Ako si Sheikh Ahmed Al Maktoum ng Royal Family ng Dubai, 32 taong gulang. Ang buhay ko ay napapalibutan ng ginintuang buhangin at ilaw mula sa pinakamataas na gusali sa mundo. Tuwing umaga, nagigising ako sa isang palasyo na may fountain na mas mataas pa sa 10 palapag. Ang almusal ay inihahain sa gintong plato ng mga tagapagsilbing nakasuot ng puting guwantes. Iisa lang ang tatak ng sasakyan ko, Bugatti o Lamborghini. At kung gusto kong makita ang dagat, sasakay lang ako ng helicopter para lumapag sa aking yacht sa gitna ng Persian Gulf. Hindi ko naramdaman na may kulang sa akin hanggang sa araw na iyon. Ang Airbus A340 ng Royal Family ay patungo sa Paris para sa isang pribadong hapunan kasama ang presidente ng France. Lahat ay perpektong plinano hanggang sa nag-anunsyo ang piloto sa tono na kahit ako naramdaman ang tensyon, kamahalan, seryosong nagkaaberya ang backup electrical system, kailangan nating mag-emergency landing agad sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit na paliparan? Ninoy Aquino International Airport, Maynila, Pilipinas. Tumawa ako ng mahina. Pilipinas? Ang bansang puno ng mga backpacker na may murang mga swimsuit? Ang bansang siksikan sa traffic na parabang pulutong ng mga langgam at ang hangin ay sobrang maalinsangan na laging basa ang damit mo? Nakita ko sa mga ad ang litrato ng mga jeepney at mga balut mukhang lugar para sa mga walang pera. Ayos lang, sabi ko sa aking personal na sekretarya, isang gabi lang, bukas lilipad na tayo ulit. Pero nagkamali ako. Nang lumapag ang eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana, libu-libong ilaw ang nagliwanag sa mahaba at malaking runway, mas malaki pa kaysa sa Dubai International Airport. Sumimangot ako. Bakit mas moderno tingnan ang paliparan ng bansang itinuturing kong undeveloped kaysa sa amin? Bumukas ang pinto ng eroplano. Ang init, halumigmig, kasabay ng kakaibang amoy, ay biglang pumasok sa ilong ko. Amoy kalamansi, amoy maalat na isda, amoy siling labuyo at may kung anong maanghang na nakakairita sa ilong. Hindi ito ang amoy ng mamahaling pabangong Arabo na kinasanayan ko. Ito ang amoy ng buhay na hindi ko pa nalalanghap ng buo. Nakahanay ng maayos ang mga opisyal ng paliparan na nakasuot ng puting suit. Ang nangunguna ay nagbigay ng magalang na ngiti at bumati sa perpektong Arabic na may tamang diin ng Dubai. Maligayang pagdating po sa Pilipinas, kamahalan. Napatigil ako. Kilala niya ako at tinawag niya ako sa tamang Arabic na titulo. Sinundan ko siya patungo sa pribadong lounge. Habang naglalakad, nakita ko ang maraming tao, maliliit na Pilipino, nagngingitian sa isa't isa. Mga bata na tumatakbo ng walang takot. Mga babae na nakasuot ng makulay na damit, nagbebenta ng mga souvenir. Lahat ay magulo, tulad ng inaasahan ko, pero bakit walang mukhang galit o nagmamadali? Sa lounge, binuksan ko ang telepono ko para tingnan ang balita. Inulat ng mga inhinyero na aabutin ng 7 araw ang pag-aayos. 7 araw sa Pilipinas, halos gusto kong sumigaw. 7 araw sa bansang kailanman ay hindi ko gustong tapakan. Lumapit ang aking sekretarya. Kamahalan, nag-ayos na po ang paliparan ng limousine at isang 5-star hotel. Tumango ako, pero sa loob ko, parang nadistyero ako. Ipinadala sa isang lugar na 100 beses na mas mababa kaysa sa aking palasyo. Nang gabing iyon, nakatitig ako sa kisame ng Marangyang Hotel. Pero naririnig ko pa rin ang ingay ng traffic sa ibaba. Ang busina ng mga sasakyan na hindi tumitigil, ang maingay na usapan ng mga tao-ingay na kailanman ay wala sa tahimik kong disyerto. Pumikit ako. Sigurado akong bukas ang pinakamasamang araw sa buhay ko. Pero hindi ko alam na ito pala ang magiging pinakamaganda. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng mga ibon na hindi ko narinig sa Dubai. Ang ginintuang orange na sikat ng araw ay tumagos sa manipis na kurtina ng aking silid. Lumabas ako sa terrace ng hotel. Nasa ibaba ang Maynila. Ang Pasig River ay dumadaloy sa gitna ng matatayog na gusali. Ang mga fast craft ay nagpapaligsahan, nagbubuga ng itim na usok at ang traffic ang sobrang traffic. Tiningnan ko ang gintong Rolex ko, 8 AM. Pero ang kalsada ay nakapirmi, parang nagyelo. Ang itim na limousine ng hotel ay nakaparada sa tapat ng pinto. Nagbigay ng magalang na pagbati ang driver at ngumiti ng malawak. Magandang araw po, kamahalan.
Saan po ninyo gustong pumunta ngayon? Sumagot ako ng walang pag-aalinlangan. Sa pinakamagarang mall sa lungsod. Gusto kong patunayan sa sarili ko na mayroon man lang isang lugar sa Maynila na akma sa akin. Mabagal na umusad ang sasakyan, parang pagong. Nagsimula akong mainis. Bakit walang special lane para sa mga sasakyan ng royal family tulad sa Dubai? Bakit walang pulis na nakamotorsiklo para magbigay daan? Bakit parang sanay na ang lahat sa ganitong kabagalan? Bahagya kong binuksan ang bintana. Ang malakas na tunog ng busina, ang amoy ng usok ng tambutso na may halong amoy ng pagkain ay pumasok. Sasabihin ko sanang isara agad ang bintana, pero ang amoy ay kakaiba maanghang, nakakairita sa ilong pero nakakagutom ng hindi ko namamalayan. Sa gilid ng kalsada, may maliliit na tindahan na nagbebenta ng mga berdeng bagay na hindi ko alam. Isang manang ang nakaupo, hinihiwa ang kung anong isda sa isang lumang mesa. Ang tunog ng paghiwa at paghalo ay paulit-ulit. Itinaas niya ang kamay niya at kumaway sa dumadaang jeepney at tumawa ng malakas nang bumusina ang sasakyan bilang tugon. Sumimangot ako. Hindi ba nagmamadali ang taong ito? Ngumiti ang driver. Ganyan po ang Pinoy, kamahalan. Nag-uusap habang nakatraffic. Makakarating din tayo. Natahimik ako. Sa Dubai, kung na-traffic lang ng 5 minuto, sisante na ang driver ko. Pagkaraan ng 3 oras, nakarating kami sa Power Plant Mall. Naglakad ako sa loob ng malamig na mall. Lahat ay mukhang mamahalin, elegante, may mga tatak na pamilyar sa akin. Gumaan ang loob ko. Sa wakas, may disenteng lugar. Pero habang naglalakad ako, nakita ko ang isang grupo ng mga Pilipino na nakapalibot sa isang maliit, lumang kariton sa gilid ng kalsada. Ang kariton ay mukhang luma, ayaw kong lapitan. Ang karatula ay nakalagay, Kinilaw na Tanigwe Authentic Visayan Style. Naglakad ako at ang amoy ay muling pumasok sa ilong ko, maanghang na nakakapaso sa bibig. Nagmadali akong umalis. Pero ng gabing iyon, pagkatapos kumain ng isang mamahaling Wagyu steak sa isang high-end na restaurant, naramdaman ko ang kawalan. Ang lasa ay matabang, parang kumakain ng ginto sa bahay. Naglakad ako palabas ng mall, siksikan pa rin ang traffic. Tinitigan ko ang parehong kinilaw kariton. Patuloy pa rin ang paghahanda ng manang. May mga estudyante na nakasuot ng uniforme na naghihintay. May isang pulis trapiko na nakatayo, kumakain sa tabi nila. Lahat sila ay tumatawa ng malakas. Itinaas ko ang kamay ko nang hindi ko namamalayan. Manang, isang order po. Ngumiti siya ng malawak. Kinilaw po ba na may gata o original po, sir? Natigilan ako. Hindi ako, sir, pero tumango ako. Original po. Kinuha niya ang tanige, sariwang kalamansi, luya, sariwang sili, at vinegar, at hinalo ng malakas sa malaking mangkok. Inabot niya sa akin ang plato. Kinuha ko ito ng bahagyang nanginginig ang kamay. Ang amoy ay dumating, nakakairita sa ilong. Kinuha ko ang unang kagat, maanghang, umaapoy, maasim, lumuha ang mata ko, maalat, tamis ng katas. Sumabog ang lahat sa bibig ko ng sabay-sabay. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Hindi lang dahil sa anghang. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 32 taon na naramdaman ko ang tunay na lasa ng buhay. Ngumiti ang manang. Masarap po ba, sir? Tumango ako, hindi makapagsalita. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lasa ng kinilaw ay nananatili sa dila ko at sa isip ko. May mga tanong na hindi ko pa naisip kailanman. Bakit ang mga taong kumakain ng kinilaw sa gilid ng kalsada ay mas malawak ang ngiti kaysa sa akin na kumakain ng pagkain na 100,000 piso ang halaga? Bukas, babalik ako para kumain ulit. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Sinabi ko sa aking sekretarya na huwag nang gamitin ang limousine ngayon. Nagulat siya. Paano po kayo pupunta, kamahalan? Ngumiti ako ng bahagya. Ako na ang bahala. Naglakad ako palabas ng hotel na nakasuot ng puting t-shirt at jeans na binili ko kagabi. Walang bodyguard, walang mamahaling sunglasses. Gusto kong malaman kung paano nabubuhay ang mga karaniwang tao sa lungsod na ito. Sumakay ako sa MRT sa unang pagkakataon. Siksikan ang mga tao, pero walang nagtutulakan. Lahat ay nagbibigay galang sa isa't isa kapag nagbabanggaan. Isang manang ang nagngitian sa akin at nagmano. Pasensya na po.
Nagmano ako pabalik nang hindi ko namamalayan. Bumaba ako sa istasyon ng Ayala at naglakad diretso sa parehong kariton ng Kinilaw. Nandun pa rin ang Manang. Nakita niya ako at nagtaas ng kamay. Nandito na po pala kayo, sir? Ngayon po, hindi na masyadong maanghang ha? Ngumiti ako. Maanghang po tulad kahapon, Manang. Nakatayo ako, kumakain sa gilid ng kalsada. Matindi ang sikat ng araw, pero malamig ang hangin mula sa maliit na electric fan ng Manang. Isang estudyante na kumain kahapon ang lumapit. Magandang araw, kuya. Marunong na po kayong kumain ng kinilaw? Tumawa ako. Ngayon lang ako nag-aaral. Inabot ng bata ang isang maliit na puto. Sige po, kasabay niyan. Mas masarap. Kinuha ko ito nang nagulat. Hindi niya alam kung sino ako, pero nagbahagi siya ng pagkain sa akin nang walang anumang kapalit. Kinain ko ang kinilaw at puto hanggang sa huli, at nagpasalamat ako sa Manang. Salamat po, Manang. Libre na po ang dagdag, Suki. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw. Sa Dubai, walang nagbigay sa akin ng kahit anong libre. Lahat ay dapat bayaran ng pera o kapangyarihan. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa kalsada, dumaan sa mga palengke na may amoy ng isda at ingay ng tawaran. Dumaan ako sa isang simbahan na may mga tao na nagdarasal. Sa lahat ng lugar na dinaanan ko, walang tumingin sa akin na parang mas mababa sila. Walang yumuko sa akin dahil sa takot. Ngumiti lang sila at nagpatuloy. Tumigil ako sa tapat ng isang nagtitinda ng bulaklak. Isang maliit na babae ang nagtitinda ng sampagita, Yasmin, na garland. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Kuya, bili na po kayo ng garland? Ang ganda po. Nagtanong ako ng presyo. 10 piso po. Kinuha ko ang 1,000 piso na bill. Nagulat ang bata. Wala po akong panukli, kuya. Ngumiti ako. Ayos lang. Sa iyo na yan. Mabilis siyang naghanda ng garland para sa akin at nagbigay galang. Maraming salamat po, kuya. Ibibili ko po ng pagkain si mama. Kinuha ko ang garland at isinabit sa leeg ko. Ang amoy ng sampaguita ay malamig at nakaka-relax. Bumalik ako sa hotel ng hapon, tagaktak ang pawis, pero hindi ko pa naramdaman ang ganitong kabuhay. Nang gabing iyon, tumunog ang telepono. Si tatay iyon. Ang boses niya ay mas mahina kaysa karaniwan. Ahmed, anak, nasaan ka? Nasa Maynila po, tatay. Hindi pa tapos ang eroplano. Natahimik siya sandali. Anak, baka hindi ko na kaya. Natigilan ako. Huminto ang puso ko. Anong nangyayari, tatay? Atake sa puso, anak. Kailangan mong bumalik para asikasuhin ang negosyo. Bumalik ka bilang isang ganap na sheikh. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maliwanag ang mga ilaw ng Maynila. Ang ingay ng traffic ay nandoon pa rin, pero hindi na ito ingay para sa akin. Narinig ko ang tibok ng puso ko. Babalik po ako, tatay. Pero bigyan niyo po ako ng kaunting oras pa. Ibinaba ko ang telepono at kinuha itong muli. Nag-type ako, Kinilaw na Tanige, Maynila. Bukas, hindi na ako babalik sa kariton. Matututo akong gumawa nito mismo. Hindi ko alam kung bakit, pero alam ko na kung babalik ako sa Dubai ngayon, hinding-hindi ko malalaman kung ano ang tunay na lasa ng buhay. Pumikit ako. Ang amoy ng sampaguita ay nakapalibot pa rin sa leeg ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng 32 taon, ngumiti ako nang walang nag-utos. Ika-4 na araw ng pagkadestiyero. Nagising ako nang walang mamahaling orasan. Ang sikat ng araw ay tumagos sa luma at malaking bintana ng hotel na nilipatan ko kagabi. Lumipat ako mula sa 5-star hotel patungo sa isang maliit na pension house malapit sa Quiapo, nagkakahalaga ng 1,200 piso bawat gabi. Walang jacuzzi, walang bellboy, pero may bintana na nakabukas sa Estero de Paco. Nakikita ang mga bangka na dumadaan at naririnig ang sigaw ng mga tindera ng kape. Malamig na kape, mainit na kape. Ngumiti ako at lumabas ng silid ng walang tsinelas. Sumakay ako sa jeepney sa unang pagkakataon sa buhay ko. Siksikan ang mga tao, pero walang tumingin sa akin na parang estranghero. Isang manang sa tabi ko ang nagbigay sa akin ng isang supot ng chicharon. Kainin mo, anak. Masarap. Kinuha ko ito nang nagulat at hinati sa kanya. Bumaba ako sa Quiapo Market at dumiretso sa tindahan ng kinilaw na nakita ko araw-araw. Wala ang manang ngayon. Isang 11 taong gulang na pamangkin niya, si Nami, ang gumagawa ng kinilaw.
Magandang araw po kuya. Wala po si tita ngayon. Ako po muna ang magtitinda. Nagbigay galang ako. Magandang araw. Pwede po ba akong matutong gumawa ng kinilaw? Tumawa si Nami ng malakas. Oo naman kuya. Sige, mag-apron ka muna, baka marumihan ka. Nakatayo ako sa tabi ng lumang kariton. Tinuruan ako ni Nami ng paunti-unti. Una, kailangan mong durugin ang luya at sili. Kuya, aniya. Sobra ang lakas ng paghiwa ko at tumalsik ang sili sa mata ko. Napaiyak ako sa anghang. Mahinang tumawa si Nami. Kuya, hindi po kalaban yan. Nagpatuloy ako sa paghahanda. Tanige, kalamansi, kamatis, vinegar, asin, asukal. Tuwing naghahalo ako, sinasabi ni Nami, dahan-dahan lang kuya, kalmado. Parang kausap mo sila. Kausap ang ano? Ngumiti si Nami. Ang mga sangkap po. Kung hahaluan mo ng pagmamahal, kusa siyang sasarap. Hinalo ko hanggang sa tagaktak na ang pawis ko, pero hindi pa ako nakaranas ng ganitong kasayahan. Nang matapos, tinikman ni Nami. Wow, kuya, ang galing! Ang anghang, nakakabaliw. Kumuha siya ng isang plato at inabot sa naghihintay na customer. Ang unang kumain ay isang kuya na nagbebenta ng balut sa tabi. Tinikman niya at nag-thumbs up. Ang sarap. Ngayon, mas masarap pa kaysa kay tita ah? Nakatayo ako, nanginginig. Umiyak ako ulit, pero hindi dahil sa sili. Nakagawa ako ng kinilaw at pinuri ako ng taong hindi ko kilala na masarap ang gawa ko. Nang hapon, bumuhos ang ulan, nakasilong ako sa ilalim ng bubong ni Nami. Isinara na ni Nami ang tindahan at inanyayahan akong kumain sa kanila. Ang bahay nila ay 2 palapag na gawa sa kahoy, sa likod ng palengke. Ang nanay ni Nami ay nagtitinda. Nakita niya ako at ngumiti, nagbigay galang. Pasok po sir. Umupo muna kayo, malakas ang ulan. Maliit ang bahay, may isang lumang ceiling fan lang. Ang luma nilang TV ay nakabukas sa balita. Ang amoy ng mainit na kanin ay nanggagaling sa kusina. Ang hapunan namin ay ang kinilaw na gawa ko, sinigang na hipon, kanin at pritong isda. Tinanong ako ng nanay ni Nami. Taga saan po kayo anak? Mukhang taga Dubai po kayo. Opo tita, taga Dubai po talaga ako. Natahimik ang bahay. Pagkatapos ay tumawa ng malakas ang nanay. Naku, anak, bakit ka napadpad sa Quiapo? Ngumiti ako. Nawawala po ako tita, sabi ni Nami. Nawawala pero nakahanap ng mas magandang daan ma. Nang gabing iyon, hindi pa tumitigil ang ulan. Nagpumilit akong matulog sa kanila. Natulog ako sa banig sa sala, pinakikinggan ang tunog ng ulan sa bubong na yero, ang ingay ng nanay na nagbibilang ng benta niya at ang pagkanta ni Nami ng lullaby sa kanyang kapatid. Pumikit ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako napanaginip ng disyerto. Napanaginipan ko ang kariton at ang maasim-anghang na lasa na nasa dila ko pa rin. Nagsimula akong maintindihan. Bakit nakangiti ng malawak ang mga tao rito kahit na kaunti lang ang meron sila dahil ang meron sila ay hindi pera. Ito ang lasa ng pagkakaisa. 5 araw. Nagising ako sa tilaok ng manok at sa boses ng nanay ni Nami na nagpapakaing almusal, tuyo at sinangag na may mainit na kape. Kinain ko ang 2 plato nang hindi ko namamalayan. Pagkatapos kumain, sinabi ni Nami, Kuya, sumama ka po sa akin ngayon, may community service sa simbahan. Tutulong kami sa paghanda ng pagkain para sa mga pari at mga tao. Sumama ako ng walang tanong. Isang maliit na simbahan malapit sa estero. Ang mga tao ay naglalagay ng mahahabang mesa. Lahat ay nakasuot ng puti. Mga bata, matatanda, bawat isa ay tumutulong. Isang manang ang nagbigay sa akin ng malaking sandok. Halika anak, tulungan mo kaming maghanda ng kinilaw para sa mga pari. Kailangan namin ng 100 plato ngayon. Ngumiti ako ng malawak at nagsimulang maghanda. Habang naghahanda ako, nagsimulang mamaga ang kamay ko, pero ang puso ko ay masaya. Sa tabi ko, may kuya na gumagawa ng pansit. Ang isa pang manang ay gumagawa ng laing. Ang mga bata ay tumatakbo, nagbibigay ng mga sangkap. Walang naguutos, pero perpekto ang lahat. Patuloy ako sa paghahanda hanggang sa tagaktak na ang pawis ko. At biglang tumunog ang telepono ko mula sa bulsa ko. Dubai. Lumayo ako para sagutin. Ang boses ng aking sekretarya ay halos umiiyak. Kamahalan, ang hari po ay napakalubha.
Sinabi ng doktor na bumalik po kayo sa loob ng 24 oras. Kung hindi po kayo makakabalik, baka hindi nyo na siya maabutan. Nakatayo ako nang hindi gumagalaw. Hawak ko pa rin ang sandok. Lumingon ako sa mga tao. Lahat sila ay tumatawa, nakangiti, at tumutulong sa pagluluto. Walang nakakaalam kung sino ako. Walang nakakaalam na kailangan kong pumili sa pagitan ng aking namamatay na ama at ng bago kong buhay. Naglakad ako pabalik kay Nami. Naglalagay siya ng kinilaw sa dahon ng saging. Mahina akong nagtanong, kung kailangan kong umuwi agad bukas, sino ang maghahanda ng kinilaw para sa iyo? Tumingin sa akin si Nami at ngumiti ng mahina. Ikaw pa rin kuya, handaan mo sa puso mo. Kinamayan ko ng mahigpit ang sandok. Tumulo ang mainit na luha ko nang hindi ko namamalayan. Nang hapon, nagpatuloy ako sa paghahanda ng kinilaw. Hanggang sa matapos ang 100 plato, hanggang sa nanginginig na ang kamay ko. Hanggang sa pumasok ang anghang sa dugo ko. Nang gabi, pagkatapos kumain ng mga pari, sabay-sabay kaming kumain ng mga tao sa banig. Nakaupo ako sa tabi ng kuya na nagbebenta ng balut. Inabot niya sa akin ang bote ng patis fish sauce na may sili. Kainin mo pa anak. Ang ganda ng gawa mo ngayon. Nagbigay galang ako sa kanya at nagsalita nang hindi ko namamalayan. Gusto ko pong tumira dito. Tumawa siya. E di tumira ka anak. Sino ba ang pumipigil sa iyo? Nang gabing iyon, bumalik ako sa bahay ni Nami. Umuulan ulit ng malakas. Tumayo ako sa gitna ng kalsada, hinahayaan ng ulan na maghugas sa pawis at luha ko. Kinuha ko ang telepono at tumawag sa Dubai. Ang boses ng sekretarya ay may ginhawa. Kamahalan, kailan po kayo uuwi? Nagpareserba na po ako ng private jet. Natahimik ako ng matagal, pagkatapos ay sumagot sa boses na nagpagulat sa akin mismo. Kanselahin ang pag-aayos ng lumang private jet at ibenta ito. Ako na ang bibili ng economy class ticket pa uwi. Natahimik ang kabilang linya. Seryoso po ba kayo? Tumingin ako sa langit na umuulan pa rin at ngumiti. Ang pinakaseryoso sa buhay ko. Hindi ko pa nasabi sa sinuman ang desisyon ko. Babalik ako sa Dubai para magpaalam sa aking ama at magpaalam sa aking dating sarili magpakailanman. Ang kinilaw na ginawa ko ngayon ay hindi lang pagkain. Ito ay pangako na babalik ako rito hindi bilang isang sheikh, kundi bilang isang ordinaryong tao na gustong mamuhay ng may tunay na lasa. Ika-6 na araw. Nagising ako bago pa man tumilaok ang manok. Tiningnan ko ang telepono na nakalagay sa tabi ng banig. Nakalagay ang 47 missed calls Dubai. Alam kong halos nababaliw na sila. Nagutos ang Sheikh Ahmed na ibenta ang kanyang private jet at sasakay sa economy class pa uwi. Tinawagan ko sila. Agad na sumagot ang tatay ko. Mahina ang boses pero desidido pa rin. Ahmed, anak, anong ginawa mo? Tatay, pasensya na po. Pero nakita ko na po ang mas mahalaga kaysa sa ginto at langis. Natahimik siya ng matagal, pagkatapos ay bumuntong hininga. Anak, naiintindihan ko, pero bumalik ka muna. Gusto kong makita ang mukha mo sa huling pagkakataon. Tumulo ang luha ko. Babalik po ako tatay, ngayon na po. Inayos ko ang kaunting damit ko, inilagay sa isang backpack, at lumabas ng bahay ni Nami ng 5 a.m. Tulog pa sina nanay at Nami. Nag-iwan ako ng note sa mesa. Salamat sa pagpapahintulot sa akin na ipanganak muli. Babalik ako bilang isang taong hindi na kailangan ng palasyo. Sumakay ako ng taxi patungong Naya. Nagtanong ang driver, "Saan po tayo kuya?" Sumagot ako, "Economy class po pa Dubai." Tumawa ang driver. "Wow, mayaman na foreigner, economy class?" Ngumiti ako. Ngayon ang pinakamahirap na araw sa buhay ko. Bumili ako ng ticket. Mahaba ang linya ng check-in. Tumayo ako sa pila tulad ng karaniwang tao. Walang nagbigay galang, walang nagbukas ng daan para sa akin. Pero naramdaman ko ang ginhawa. Habang naghihintay, naglakad ako sa food court at nakita ang isang maliit na tindahan ng kinilaw sa paliparan. Umorder ako ng huling plato. Napakaanghang, maraming isda, punong-puno ng suka. Kinain ko ng mabagal, nginunguya ang bawat kagat. Maanghang, lumuha ang mata ko pero ngumiti ako ng malawak. Nagtanong ang staff. "Masarap po kuya?" Sumagot ako. "Ang pinakamasarap sa mundo." Sumakay ako sa eroplano
nakaupo sa gitnang upuan sa likod sa tabi ng isang pamilyang Pakistani na may 3 maliliit na anak. Umiiyak ang isang bata dahil sa sakit ng tenga. Hinimas ko ang ulo niya at inaabot ang candy na binili ko sa tindahan. Agad na tumigil ang bata sa pag-iyak. Nagbigay galang sa akin ang nanay. Maraming salamat po. Nagbigay galang din ako. Lumipad ang eroplano. Tumingin ako sa Maynila sa huling pagkakataon bago umalis sa himpapawid ng Pilipinas. Libu-libong ilaw ang maliwanag, parang kumakaway sa akin. Pumikit ako. Ang lasa ng kinilaw ay nasa dila ko. Ang tunog ng paghahalo ay naririnig ko pa rin. Ang amoy ng sampaguita ay nakapalibot sa leeg ko. Alam ko na kung bakit ako umiyak noong una kong kumain ng kinilaw. Dahil sobrang anghang nito kaya sinira nito ang pader na itinayo ko sa paligid ko ng matagal na panahon, ang pader na gawa sa ginto, pera at kalungkutan. Lumipad ang eroplano sa disyerto. Tumingin ako sa Dubai mga skyscraper, kumikislap na ilaw, maganda pero malamig. Hinawakan ko ang bintana at bumulong. Bumalik na ako, pero hindi ako bumalik bilang isang sheikh. Lumapag ang eroplano sa Dubai International Airport ng 4 a.m. Naglakad ako palabas ng arrival gate na may isang backpack lang, walang bodyguard na sumalubong, walang Rolls Royce. Tanging ang nagtatakang tingin ng mga opisyal na nakakakilala sa akin. Sumakay ako ng ordinaryong taxi. Tiningnan ako ng driver sa rear view mirror. Sheikh po ba kayo? Ngumiti ako. Ngayon, tawagin mo na lang akong Kuya Ahmed. Dumating ako sa palasyo nang hindi pa sumisikat ang araw. Dahan-dahang bumukas ang 10 metrong bakal na pinto. Nakahanay ang lahat ng empleyado, nagulat. Naglakad ako ng walang imik diretso sa silid ng tatay ko. Nakahiga siya sa gintong kama na may hiyas. Ang ventilator ay umuugong. Ang mga kumulubot niyang kamay ay agad na humawak sa akin nang lumuhod ako sa tabi ng kama. Anak, bumalik ka na. Hinalikan ko ang kamay niya at nagsalita sa nanginginig na boses. Tatay, nakita ko na po. Ang hinahanap niyo po sa buong buhay ninyo. Anong nakita mo? Kinuha ko ang balutan na nakatago sa backpack ko, binuksan. Sa loob, isang plato ng kinilaw na tanige na hiniling ko sa tindahan ng naiya na ibalot, nakabalot ng maayos. Mainit pa, kumuha ako ng isang kagat at pinakain sa kanya. Sariwang sili, tanige, maasim, maalat, lahat ay maanghang na parang bagong handa, dahan-dahan siyang ngumuya. Lumaki ang mata niya at tumulo ang luha sa pisngi niya. Maanghang. Sobrang anghang, bulong niya. Pero bakit ko naramdaman na matamis ito? Umiyak ako nang humahagulgol, niyakap siya ng mahigpit. Dahil ito po ang tunay na lasa ng buhay, tatay. Hindi po ito ang lasa na kayang bilhin ng pera. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ko. Naintindihan ko na anak, ginawa kong pinakamataas ang disyerto sa mundo pero nakalimutan ko na walang lasa ang disyerto. Huminga siya ng malalim at bumulong ng huling salita bago pumikit. Ibenta mo na ang lahat at isama mo ang anak ko sa Pilipinas. Gusto ko pang kumain ng kinilaw. Namatay siya sa mga bisig ko pagkasikat ng araw. Ang ginintuang liwanag ay tumagos sa disyerto sa labas ng bintana. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nakakita ng ginintuang buhangin. Nakakita lang ako ng berdeng dahon ng saging na umalingasaw pa rin ang amoy. Pagkaraan ng 3 araw, ginanap ang maringal na libing, ayon sa tradisyon ng hari. Pero sa huling decree na inihayag sa publiko, may isang pangungusap lang na nagpagulat sa buong mundo. Ako, si Sheikh Ahmed Al Maktoum, ay nagbibitiw sa aking posisyon bilang tagapagmana ng trono at iniaalay ang lahat ng aking personal na ari-arian upang itatag ang Lasang Buhay Foundation, upang itaguyod ang sustainable agriculture at edukasyon sa local cuisine sa Pilipinas. Dahil natutunan ko na ang tunay na kadakilaan ay hindi sinusukat sa taas ng gusali, kundi sa anaghap na nagpapabilis sa tibok ng puso. Nakatayo ako sa harap ng libing, nakasuot ng puting t-shirt at isang malong na nakabalot sa bewang ko. Sa tabi ko, nakatayo si Nami, nagbibigay galang sa mga tao para sa akin. Lumipad siya sa Dubai gamit ang tiket na binili ko. Libu-libong mamamahayag ang sumigaw. Sheikh, iiwanan mo na ba talaga ang disyerto? Itinaas ko ang plato ng kinilaw na hinanda ko sa ibabaw ng ulo ko at sumigaw ng malakas, umalingaw-ngaw sa buong Dubai.
Hindi ko iniiwan ang disyerto. Lumipat lang ako sa isang lugar kung saan tumutubo ang kalamansi. May tumawa mula sa publiko at dahan-dahang naging malakas na palakpakan. Lumingon ako kay Nami. Ngumiti siya ng malawak. Uwi na po tayo, kuya. Kailangan pa nating tulungan si tita sa Kinilaw bukas ng 5 a.m. Tumango ako at lumabas sa palasyo sa huling pagkakataon, hindi na lumingon pa. Dahil alam ko na ang tunay kong tahanan ay hindi sa gitna ng ginintuang buhangin, kundi sa gitna ng kariton, dahon ng saging, at mga ngiti ng mga taong hindi ko kilala pero handang magbigay ng libreng kinilaw. Pagkaraan ng 1 taon, nakatayo ako sa gitna ng luntiang bukirin sa Tagaytay. Walang skyscraper, walang helicopter, walang ginto. Mayroon lang matataas na puno ng kalamansi na namumulaklak at malaking sandok na ginagamit ko sa paghahanda ng kinilaw araw-araw. Hindi na ako Sheikh. Ako si Kuya Ahmed, ang may-ari ng Lasang Buhay Kinilaw Farm Bukirin na nagmula sa pera ng pagbenta ko ng private jet at lahat ng mansion ko sa Dubai. Ngayon, ang opisyal na pagbubukas ng Bukirin. May daan-daang ulila mula sa foundation sa buong bansa. May mga turista mula sa Dubai, mga dating kasama ko sa royal family, ang lumipad para bumisita. At nakatayo si Nami sa tabi ko, nakasuot ng barong Tagalog. Siya ang unang farm manager. Kinuha ko ang mic. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa speaker na gawa sa kawayan. Mga kaibigan, 1 taon na ang nakalipas. Isa ako sa pinakamayaman sa mundo, pero ako rin ang pinakamalungkot hanggang sa kumain ako ng unang plato ng kinilaw sa Maynila. Maanghang, lumuha ang mata ko, pero hindi dahil sa anghang. Umiyak ako dahil doon ko lang nalaman na may lasa pala ang tunay na buhay. Ngayon, hindi ako nagtuturo sa inyo. Ako ang natututo mula sa inyo, matuto sa pagtatanim ng kalamansi, matuto sa paghahanda ng kinilaw ng may pagmamahal, at matuto sa pagbabahagi. Tumigil ako sa pagsasalita at itinaas ang malaking sandok. Sino po ang gustong sumama sa akin maghanda ng kinilaw? Daan-daang maliliit na kamay ang dumumog, sabay-sabay na humawak sa sandok. Ang tunog ng paghahalo ay umalingaw-ngaw sa buong bukirin. Isang turista mula sa Dubai ang lumapit sa akin. Tiningnan niya ang luntiang bukirin at mahinang nagtanong, "Hindi ka ba nagsisisi, Ahmed? Iniwan mo ang lahat para sa ganito?" Ngumiti ako at kumuha ng kinilaw sa dahon ng saging, inabot sa kanya. "Tikman mo muna bago ka sumagot." Tinikman niya. Namula ang mukha niya sa anghang at tumulo ang luha. Tumayo siya ng matagal, pagkatapos ay yumukod sa akin nang may paggalang, "Salamat, Ahmed. Ngayon ko lang nalaman na mas mayaman ka pala sa akin sa lahat ng oras." Tumawa ako hanggang sa lumuha ulit. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng malaking handaan, libu-libong plato ng kinilaw, pansit, puto, pritong isda. Lahat ay kumain ng magkasama sa banig. Walang gintong mesa, walang upuang Luis. Isang ulila ang tumakbo sa akin, inabot ang isang sampaguita garland. "Salamat, Kuya Ahmed. Hindi ko inakala na makakakain ako ng masarap na kinilaw araw-araw." Kinuha ko ang garland at niyakap ang bata. "Salamat din, anak. Dahil sa iyo, nalaman ko na ang tunay na mayaman ay ang taong may kasamang kumain ng kinilaw." Nakatayo ako sa gitna ng bukirin ng gabing iyon, nakatingin sa mga bituin. Walang ilaw mula sa mga skyscraper ang nakaharang. Mayroon lang tunog ng kuliglig at amoy ng basang lupa. Itinaas ko ang kamay ko sa langit at mahinang nagsalita, "Salamat, Pilipinas, dahil pinakilala mo ang green na kulay ng buhay sa taong mula sa disyerto." Pagkaraan ng 3 taon, lumaki ang Lasang Buhay Farm at naging isang buong community. Mayroon ng libreng culinary school para sa mga ulila. May maliit na ospital na gumagamit ng herbal medicine at may matataas na puno ng kalamansi na nakahanay sa loob ng kilometro. Nakatayo ako sa harap ng 2 palapag na bahay na gawa sa kahoy na naitayo sa pamamagitan ng pagbenta ng lahat ng koleksyon ko ng Rolex. Sa loob, may litrato ni tatay na nakasabit sa dingding. Nakangiti siya, nakasuot ng malong na ipinadala ko bago siya mamatay. Sa tabi ng litrato, may plato ng kinilaw na nakalagay araw-araw. Naghahanda ako ng bago para sa kanya. Ngayon ang 36 na kaarawan ko,
walang party sa yacht, walang fireworks sa disyerto. Mayroon lang mga bata sa community na kumakanta ng happy birthday at nagbigay ng cake na gawa sa ube at latik. Si Nami, na tinatawag ko ng ate Nami, ay lumapit kasama ang aming 3 taong gulang na anak na babae. Hawak ng bata ang isang maliit na plato ng kinilaw. Daddy, ako po ang naghanda. Binuhat ko ang anak ko at kinain ang unang kagat. Maanghang, lumuha ang mata ko pero ngumiti ako ng pinakamalawak sa buhay ko. Ang sarap-sarap anak. Ngumiti si ate Nami. Parang nung una mong kumain. No, kuya? Tumango ako at tumingin sa lunti ang bukirin. Tiningnan ko ang mga bata na naglalaro. Tiningnan ko ang parehong manang na nagbebenta ng kinilaw na lumipat dito noong unang taon. Itinaas ko ang kamay ko sa lahat at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. Ngayon, gusto kong magpasalamat sa lahat. Dahil sa inyo, ang taong mula sa disyerto ay nagkaroon ng tahanan na puno ng lasa. Akala ko noon, ang kayamanan ay ang pagkakaroon ng lahat. Pero ngayon, alam ko na, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mga taong makakasalo mo sa kinilaw at walang kakain mag-isa. Natahimik ang lahat sandali at ang palakpakan ay umalingaw-ngaw. Tumakbo ang mga bata at niyakap ang mga binti ko. Itinaas ng manang na nagtitinda ng kinilaw ang kanyang sandok. Maghanda na ulit. Libre ang kinilaw sa buong community ngayon. Nang gabing iyon, karga ko ang anak ko sa duyan sa harap ng bahay, nakatingin sa mga bituin. Mahinang nagtanong ang anak ko, "Totoo po ba, Daddy, na nakatira ka sa disyerto dati?" Ngumiti ako. "Oo, anak, pero tumakas ako dahil natatakot ako na ibaon ng buhangin ang lasa ng buhay." Tumawa ang anak ko at nakatulog sa bisig ko. Pumikit ako. Naririnig ko ang tunog ng paghahalo mula sa bahay sa tabi. Naririnig ko ang pagkanta ng mga bata mula sa malayo. Naririnig ko ang tibok ng puso ko mabagal pero matatag. Hindi na ako bumalik sa Dubai. Pero taon-taon, may mga estudyante mula sa Dubai na lumilipad para mag-internship dito. Dumating sila ng may pagtataka at umalis ng may luha at ngiti tulad ko noong 6 na taon na ang nakalipas. Itinaas ko ang kamay ko sa langit ulit at mahinang bumulong. Salamat sa plato ng kinilaw na iyon na ginawa akong taong hindi na natatakot sa anghang. Naglakas loob akong iwanan ang disyerto para manirahan sa isang lugar na may tunay na lasa ng kaligayahan. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang Lasang Buhay Farm ay naging lugar na pinapangarap bisitahin ng mga bata sa buong mundo. May karatula na gawa sa kawayan at sulat kamay ko sa harap ng pasukan. Dito, walang ginto. Mayroon lang lasa ng pagkatao. Ngayon ang ika-10 anibersaryo ng una kong kumain ng kinilaw. Nakatayo ako sa harap ng isang maliit na kinilaw museum na itinayo ng mga bata sa community. Sa loob, iisa lang ang bagay, ang parehong lumang sandok na ibinigay sa akin ng unang manang noong araw na iyon at ang dahon ng saging na ginamit ko sa unang pagkain. Opisyal kong binuksan ang pinto. Daan-daang bata ang nakahanay. Ang anak ko, ngayon ay 8 taong gulang, ay nakatayo sa tabi ko, nakasuot ng green na damit. Kinuha niya ang mic at nagsalita sa malinaw na boses. Ngayon, gusto kong ikuwento sa inyo na ang daddy ko ay nagmamay-ari ng buong disyerto, pero iniwan niya ang lahat dahil sabi niya, walang lasa ang disyerto. Pero dito may lasa ng pagmamahal, lasa ng pagbabahagi at lasa ng pagkakaisa. Malakas na nagpalakpakan ang mga bata, yumuko ako at niyakap ang anak ko ng mahigpit. Tumulo ang luha ko nang hindi ko namamalayan. Kinuha ko ang mic sa huli. Akala ko noon, ang kadakilaan ay ang pagkakaroon ng pinakamataas na gusali sa mundo. Pero ngayon, alam ko na ang tunay na kadakilaan ay ang pagkakaroon ng daan-daang maliliit na kamay na sabay-sabay humahawak sa sandok. Ito ang pagkakaroon ng isang manang na nag-abot ng plato ng kinilaw at nagsabi, "Libre, anak." Ito ang pagkakaroon ng ulila na tumatakbo at nagsasabing, "Busog po ako ngayon, kuya." Hindi ako tinuruan ng Pilipinas na yumaman. Tinuruan ako nito na malaman na ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng pusong hindi kailanman walang laman. Tumigil ako at itinaas ang parehong lumang sandok. Ngayon, sino ang gustong maghanda ng kinilaw kasama ko sa huling pagkakataon? Dumumog ang lahat.
Ang tunog ng paghahalo ay umalingaw-ngaw sa buong Tagaytay. Nang gabing iyon, umupo ako sa ilalim ng puno ng kalamansi na ako mismo ang nagtanim ang puno na sobrang taas kaya kailangan kong tumingala. Kinuha ko ang huling plato ng kinilaw sa araw na iyon. Napakaanghang, maraming isda, punong-puno ng suka. Kinain ko ang huling kagat at nagpasalamat sa langit. Salamat sa plato ng kinilaw na iyon, 10 taon na ang nakalipas, na ginawa akong taong mula sa disyerto na naging taong may tahanan na puno ng green na kulay at pusong puno ng tunay na lasa ng kaligayahan. Hindi ako tumakas sa disyerto. Sinundan ko lang ang anghap hanggang sa nakita ko ang tunay kong tahanan. Ang malamig na hangin ay humihip sa mga dahon ng kalamansi. Ang tawa ng mga bata ay naririnig mula sa malayo. Pumikit ako, ngumiti ng pinakamalawak sa buhay ko. Ako si Ahmed. Dati akong nagmamay-ari ng disyerto, pero ngayon, isa lang akong naghahanda ng kinilaw na pinakamapalad sa mundo dahil nakakain ako ng kinilaw kasama ang daan-daan, libu-libong tao at wala nang kakain mag-isa pa.